Kanya, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, medyo, ano po ang maibibigay ninyo pa ng mga paliwanag ho rito upang lalong lumalim ang pagkaunawa ng ating tagapakinig sa kanilang buhay espiritual? Alam mo, Kuya Min, tayo kasi mga Katoliko ay nananalig sa tatlong persona sa isang Diyos. Ang Ama ang siyang lumalang ng lahat. At kaya niya nilalang dahil sa Anak. At ang lahat ng nilalang ng Ama, lalo't higit ang tao, na nagkasala sa Kanya, ang tumubos at gumanap nito ay ang Anak. Subalit, nung magawa na ng Anak ito, na muling mailapit ang tao sa kanyang lumalang sa kanya, ipinamahala niya ngayon ang Espiritu Santo dito sa atin sa kasalukuyan, maging noong siya ay umakyat sa langit. So ngayon, ang namamahala sa atin ay ang banal na Espiritu. Kaya kung ang Espiritu ay nasa sa atin, wala nang maaring magiging problema ang bawat isa. Pero paano mo tatanggapin ito? Matatanggap mo lamang ito kung nananalig ka sa sinasabi nitong tumubos ng kasalanan ng tao. Kaya mapapasayo ang Espiritu Santo sapagkat siya ang nagsugo, ang Anak sa Espiritong Santong Diyos. Kaya ito ang kinatitisuran ng karamihan. Hindi nila alam na ang Espiritu Santo ay ang namamahay ngayon sa ating katauhan. Kaya tayo ay paghahari ng Diyos at pinagahari ng Diyos sapagkat nananalig tayo na tayo ay nilalang ng Diyos, tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, at siya ngayon ang nagahari sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ang siyang templo ng Espiritu Santo? Kaya kung pinananahanan tayo ng Espiritu Santo, dapat nating linisin ito. Dapat walang basura ito. Dapat malinis ito. Mahiya naman tayo sa banal na Espiritu. Paano mananahan sa atin dito kung ang ilalagay natin sa katawan at templo ng Espiritu Santo ay puro karumihan ng isip, karumihan ng bibig, karumihan ng pagkasakim, karumihan ng pagnanakaw, karumihan ng pagsisinungaling? Paano titira sa iyo ang Espiritu Santo? Sasambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sapagkat nananalig tayo na sa pamamagitan ng pagtalima natin, sa pagsunod natin sa turo ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus. Nananalig tayo sa Kanya na siya'y anak ng Diyos, na ngayon ay merong tatlong persona sa isang Diyos. Walang dahilan na hindi tayo iaakyat ng Diyos sa langit at makakasama niya doon, pati yung labis siyang alagad, kasama si Pablo. So, dito mo pumapasok pala yung pananampalataya o yung faith natin. Kinakailangan meron tayong faith dahil sa kung wala yung banal na Espiritu sa atin, hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na pananampalataya. Siya kasi ang magtuturo sa atin eh. Siya ang nag-develop sa atin. Pero pag kinontra natin ng Espiritu at dita ng Espiritu, patay na tayo dyan. Kasi dalawa lang naman po yung dalawa lang naman ang Espiritu eh. Espiritong itim at yung Espiritong mabuti. At yung Espiritong mabuti, ito yung nasa Diyos. Pero pag ikaw ay tumutol, isang ka. Yun lang naman eh.
mamili ka lang sa dalawa. Kailangan yung faith natin sa Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Yun ang dapat na mamahay sa bawat tao. Kasi hindi natin magagawa ang ating tungkulin bilang Kristiyano kung walang namamahay na Banal na Espiritu sa atin. Wala. Tayong magagawa. Yung nang parang nagbubulong sa atin na Yes. ginagawa mo, anak, Yes. sala yan. Yes. Ngayon kung tayo ay napapadala rin sa mga ating gawa natin, binubulong sa atin. Hindi katulad yun ng sabon na nasabi yung konsensya mo. Hindi konsensya. Kaya dapat may pagkilates dito, Kuya Men, Kuya Bert, Kuya Joe. Marami kasi ang hindi nila alam na napakahalaga. Kasi ang Espiritu Santo, ito'y grasya eh. Hindi ito basta grasya ito. Kapag natanggap mo ito, dapat ang pagsasabi mo ay tama. Espiritu ito. Napakahalaga nito. Kaya marahil ang mga ating pong mga tagapakinig ay maging mapagkilatis. Dito sa bandang huli rito sa chapter 4 na si Jesus at ang Samaritana, meron po ritong binanggit na samantalang makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabay, kumain na po kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam." Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya." So talagang kung ito ang magiging panuntunan na aral na talagang tatanim sa isipan, sa puso ng mga sangkakristyanuhan, ay makikita natin dito yung aral na gusto talagang ipunla ng ating Panginoon sa mga tao sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Yes. Binibiro po ninyo, napaka maliwanag po rito na kung ito lamang ay ating lilimin at atin itong nanamnamin ang nilalaman talaga nito. Narito lahat ang pinaka-essence ng pananalig at pananampalataya sa Diyos. Iyan nga ang sinasabi natin, malalim ang turo ni Juan Bautista. Napakalim ang kanyang mga sinasabi, hindi basta lamang na aral, kundi yung espiritualidad na lalim na binibigay ng Diyos nasa kanya Kaysa isipin mo, ang pagkain na ibinibigay ko ay yung pagsunod doon sa Ama Ano ba yung pagkain na to? Abay, pag ito'y tinalakay natin yan, tiyak si Kuya Bert, aabutin tayo rito ngayon na naman ng pagwawakas. Napakaganda po ang aral dito sa si Jesus at ang Samaritana. Alam po ninyo, doon sa paliwanag nitong aking mga kasama rito, si Kuya Joe, si Kuya Ben at si Kuya Bert, siguro masisinag na natin doon yung mga aral na sinasabi nga ho rito na sabi ko nga ho medyo laliman pa natin at naipaliwanag nga ho ni Kuya Bert. Dito ho kung basta ho natin babasahin ito na hindi ho natin nakukuhan, ay wala parang dumaan lang ho sa atin yung tungkol sa Samaritana, isang Hudyo, kung hindi ho natin uhukaying mabuti ang pakahulugan kung ano talagang aral na gustong iparating sa atin, ay baliwala ho sa atin ito. Kaya salamat ho at yung espiritu ng katalinuhan pinagkalobo sa mga kasama ko rito ay naunawa. Sana naman ho kayo na naririyan at na nakikinig ay kung inyo hong maunawaan ito, ano nga ba't ma-transfer din inyo ho naman sa iba? Alam mo, Kuya Men, yung tinanong mo talaga napakaganda, no? At pakatandaan natin, sabi ng Panginoong Jesus, hindi ako nagsabi nito, magkasala ka na sa anak ay may kapatawaran. Subalit ang magkasala sa Espiritu Santo, walang kapatawaran. Delikado yun. Isipin mo yan. Kung walang tatlong persona, hindi ito babanggitin ng ating Panginoong Jesus. Siya pangalawang persona. Magkasala ka sa Kanya, may kapatawaran. Bakit? Huwag na babaliwalain ng sino mang tao ang kabanalan ng Espiritu Santo na ngayon ay namamahay sa bawat isa sa atin. Huwag natin itong sasansalain. Huwag natin itong
bibigyan ng anumang ikapapahamak ng ating kaluluwa. Sa papanong paraan? Sa pagtitil ng ating sariling buhay. Sapagkat binabaliwan na natin ang banal na Espiritu na siya ang namamahay sa bawat isa sa atin. Sa sandaling kinitil natin ang ating buhay, binaliwala natin ang banal na Espiritu na namamahay sa ating katawan. Amen. Amen. So,